Ating pong kausapin ng OIC, Officer in Charge ng Office of the Civil Defense, si ASEC Bernardo Rafaelito IV. ASEC Rafaelito, sir, magandang umaga po sa inyo, sir. At si Orly Tinidot po ito sa radyo na TV pa. ASEC, good morning Yes, po. Orly, good morning. Magandang umaga. Sa puntong ito, ASEC, ano po yung mga lugar na tatanggap na siguro kayo ng report na may pag-ulan na at may mga pagbaha na at wag naman sana, maaari may mga nangyayari ng pagguho ng lupa dahil po dito sa bagyong Bising natin binabantayan. ASEC. Opo. Ang binabantayan natin ay Northern Luzon, specifically Region 1, Region 2 at sa area ng Batanes kasi yun po ngayon ay merong alert signal. Number 1. Yung number 1. But of course, kahapon pa nag-umpisa yung ating pag-enhance ng ating southwest monsoon. Kaya may mga ilang lugar kahapon na medyo tumaas ng tubig at may mga LGUs na nag-suspend ng klase. Pero very minimal pa po ito. But as of today, ang binabantayan po natin talaga ay Batanes. Nag-suspend na po sila ng klase since yesterday pa. At ngayon na mayroong alert ay warning ay tuloy-tuloy yung suspension ng classes doon. Sa OCD-1 naman, wala pa tayong natanggap na mga major events related dito. And ang report nila ay halos minimal pa yung effect. But of course, habang na-enhance ito ang ulan, yung ating monsoon, ay inaasahan natin na yung mga nasa high-risk area na for floodings ay magkakaroon ng mga effect yan sa kanila. So Northern Luzon po and of course Central Luzon ang tinitingnan natin. Kasama na rin yung Metro Manila. Wala pa naman pong binabanggit na pangangailangan na may mga ililikas na mga residente dahil matinding pagbaha na po lalo na dun sa Batanes na binabanggit ninyo na may malakas na pagulang mula pa kahapon din nararamdaman. Opo. Wala pa naman tayong talagang ulat na may nag-evacuate na. No? But yung iba, magkaroon lang ng preemptive evacuation. Standard naman po yan. Kinukuha lang natin yung eksaktong numero. Pero yung tinatawag natin na because of the direct effect ay wala po. So maganda rin naman pong balita yan. But nakahanda naman po lahat ng ating mga assets po at yung ating mga OCD. 1, car and 2 ay naka-red alert na po kahapon pa. Bagamat may mga pag-ulanan itong papasok pa lamang itong unang linggo ng Hulyo dyan sa Northern Luzon, noong mga nakaraang mga araw, Visayas at Mindanao ang tinututukan natin ng pagbabantay dahil may mga pagguho ng lupang nangyari. Landslide dahil na rin sa tuloy-tuloy na pag-ulan doon, dulot naman ng southwest monsoon. Kumusta po ang pinakauling balita po niya, lalo na po doon sa bahagi ng Mindanao, Soc-Sargen and Davao region na ASEC? Oo, tuloy-tuloy tayong nagmo-monitor and so far nakaka-responde naman tayo at tuloy-tuloy ang ating pag-issue ng mga warnings and of course kapag coordinate sa ating mga local government units na dapat maging handa lang at tuloy bigyan na natin ng solusyon yung mga long-term solution yung mga talagang delikado sa mga landslide. ASEC, kumusta po yung binabanggit kasi sa mga report, maging ang Pangulo, pinapa-alerta na kumusta po yung paghahanda ng OCD-1 dyan sa may Batanes at maging hanggang dito sa may Mountain Province area? Opo, since Wednesday pa po o Tuesday, nagkaroon na ng mga PIDRA na tinatawag namin, yung Pre-Disaster Risk Assessment sessions at tinitingnan nga yung total effect nito, magiging epekto nito. So tuloy-tuloy ang naka-red alert na, naka-preposition na tayo ng mga response asset. Yung ating mga non-food items naka-deploy na po. Kasama dyan yung ating DSWD na nakahanda naman para sa mga food items in case na magkaroon ng massive evacuation or magkaroon ng mga evacuation centers. ASEC, maraming salamat. Sana hindi tayo humantong doon sa mag-uusap ulit tayo, ASEC, at may mga casualty tayo pinag-uusapan. Sana ganito lang. Bagamat alam natin na matinding suliranin ho talaga natin ang pagbaha, lalo na doon sa mga bahaing lugar, maging sa mga tataas na lalawigan o mga rehiyon sa ating bansa. ASEC, maraming salamat at patuloy kami makikipag-ugnayan po sa inyo. Kaugnay pa rin po ng ating bantay bagyong Bising po, ASEC. Okay, maraming salamat, Orly, at asahan nyo, nakahanda ang gobyerno dahil na rin sa utos ng ating Pangulo, naka-red alert po kami. Lahat po ng mga ahensya ay naka-ready na po. Maraming salamat, ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro. Thank you po sa inyo, sir. Okay, maraming salamat po, Orly. Si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang Officer in Charge ng Office of the Civil Defense.